Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Mga kaibigan, ayon ho sa Pag-asa, bagyong Ada ay unti-unti na hong papalayo sa ating pong bansa. Base sa lahat ng available data, ang sentro ng bagyo ay nasa 1,215 kilometers silangan ng Northern Luzon na may lakas ng hangin na umaabot ho sa 55 km per hour, malapit ho sa gitna, at may bugso ng hangin na umaabot naman sa 70 km per hour. Kumikilos ito east-south-eastward sa bilis na 20 km per hour. Samantala, Amihan naman ang nakaapekto na sa halos sa buong Luzon, mga kapuso. Bantay Panahon. Samantala, ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may punong-punong mga mahinang pag-ulan dahil ho sa Amihan. Ang buong Visayas at Palawan kabilang ho ang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may punong-punong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil ho sa localized thunderstorms. Ang silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na hangin mula sa Ilaga hanggang sa Ilagang Kanluran na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa Ilagang Silangan hanggang sa Ilagang Kanluran na may banayad hanggang sa katamtamang alon sa karagatan. Bantay Panahon. Ang tamang oras, mga kaibigan, alas 5:53 na ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapuso, sa ating pong mga balita. Governor Amy Alvarez tiniyak na hindi maaantala yung pong sahod ng mga kawani ng Kapitolyo. Super Radio. Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, paso! Tiniyak ni Governor Amy Alvarez na wala ng delay sa sahod at honoraria ang mga empleyado sa gusaling Kapitolyo sa kanyang administrasyon. Sa naging press conference, sinabi ni Alvarez na on time na ang pagbibigay ng sahod at hindi na maghihintay pa ng 2 buwan o mahigit pa ang mga empleyado. Sa ngayon, mayroong timeline na sinusundan ng pagproseso ng sweldo at namomonitor ang sistema na kapag isang araw pa lang na late sa pagsumite ng dokumento ay agarang pinagpapaliwanag sa mga dahilan. Kaya naman kung mayroong pagkakaroon man ng antala ay dahil sa malayo pa ang pinanggalingan at hindi dahil mabagal ang usad ng mga papel sa tanggapan ng gobernadora. Kaya't mas pinapabilis na ang proseso sa payroll at DTR ng mga kawani na hindi regular. Pagdating naman sa pagpapabunggo sa sahod sa Kapitolyo na binalaan ng gobernador sa unang araw ng kanyang panunungkulan ay wala pa umano ngayong nahuhuli. Subalit sinigurado nito na sa tamang oras na bibigay ang sweldo ng mga empleyado upang walang maging dahilan na binubunggo. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Hanga ako sa inyo, Governor, kung mawawala talaga yung mga nagpapabunggo dyan sa Kapitolyo. Sana hindi na maulit yung po nangyari sa administrasyon ni dating Governor Dennis Socrates na nawala na lang ako sa pwesto. Ang dami pa hong hindi nakasweldo, mga kapuso. Sana hindi na humaulit yan. Paano yun? Hindi na talaga may sweldo yun ng mga empleyado na yun dahil wala na, umalis na. Iba na ang gobernador ngayon. Samantala, mga kaibigan, Palawan at Puerto Princesa nagtala ng mahigit 40 kaso ng dengue ngayong pong buwan ng Enero.
Super Radio Local News. Mantakin nyo, 21 pa lang ho ha. Pero nasa 40 kaso ng dengue ngayong buwan, mga kapuso. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Super John, pasok! Aabot sa kabuang 45 ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan sa unang 2 linggo ng Enero 2026. Sa datos ng Victor Born Mimaropa, nasa 53% ang pagbaba ng kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na may 76. Nagtala ang Puerto Princesa ng 9 na kaso, 6 sa Busuanga at Quezon, 4 sa Nara at may tig-3 naman sa Culion at Sofronio, Espanyola. Nanguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa na meron namang kabuuan na 105 dengue cases. Bumaba rin ito ng 50% kumpara sa 211 na kaso noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Alas 5:55 na ho ng umaga, mga kapuso. Kayo'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, malaking tulong umano sa mga magsasaka sa Southern Palawan ang unti-unting pagbangon ng palm oil industry sa lalawigan. Matapos malugmok ng ilang taon nang ito ay lunsad sa bahaging sur ng lalawigan noong 2007. Dahil sa iba't ibang problema na encounter ng oil palm planters at mga kooperatiba nito, bunsod sa kawalan ng suporta ng naunang kakontratang investor at kawalan ng maayos na suporta mula sa pamahalaan, lalo na bago pa lang ang industriya sa Palawan. Sa panayam ng Super Radio kay Engineer Arlo Solano, yung pong hepe ng Philippine Coconut Authority sa lalawigan, nagiging maayos naman ang palm oil industry sa ating lugar at unti-unti na nakakabawi ang mga magsasaka. Sa katunayan ay 2 na ang palm oil mill plant sa bayan ng Brooks Point, ang Agumil Philippines sa Maasin at ang Palawan Evergreen Palm Oil Processor Cooperative sa Barangay Calasagin. Ay pa kay Engineer Solano sa kasalukuyan sa domestic production ng palm oil sa buong bansa, 15% na nito ay galing ho sa Palawan. Alas 5:57 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Isang lalaki arestado matapos pong makumpiskahan ng chainsaw sa pamamagitan ng search warrant operation yan po sa bayan ng Rojas. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Super Kenneth Calumbres sa detalye ng balita. Pasok! Saglit na mga kapuso, balikan natin. Super Kenneth. Line 3, Super Kenneth, pasok! Arestado ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng chainsaw sa isinagawang search warrant operation ng mga otoridad sa Purok Riverside, Barangay Karamay, Rojas, Palawan. Kinilala ito sa alias na Arnulfo, 35 anyos, sa residente sa lugar, kung saan sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Rojas Municipal Police Station, katawang ang 2nd Provincial Mobile Force Company, alinsunod sa search warrant na inisyu ng korte, ay narecover mula sa kanya ang isang unit ng chainsaw na walang kaukulang permit. Kasalukuyang nasa kustodiya na ito ng Rojas MPS para sa wastong disposisyon at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9175 o ang Chainsaw Act of 2002. Ako si Kenneth Calumbres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:59 na ho ng umaga mga kapuso. Balikan ko natin si Super John Vicer Bantaculo, Palawan Council for Sustainable Development.
Nasabat ang mga iligal na troso sa bayan ng El Nido. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, Super John, pasok! Nasabat ang pinagsanib puwersang operasyon ng Palawan Council for Sustainable Development Staff Wildlife Enforcement Team North as a Special Operation Team katuwang ang Peace and Security Cluster ang nasa 145 na iligal na troso sa Sitio Danat, Barangay Manlag, El Nido, Palawan. Natagpuan ang mga tistis na tabla ng apitong at amugis na nakaimbak sa harapan ng isang bakuran. Tinatayang aabot sa 1,471 board feet ang nakumpiska at dahil walang naipakitang lehitimong permit ay itinuturing ito na paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Agad na isinuko ang lahat ng nasamsam sa PCSDS Evidence Custodian para sa dokumentasyon at wastong pag-iimbaka. Patuloy na pinapaalalahanan ng PCSDS ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagputol, pag-aari at pagbebenta ng mga produktong gubat ng walang kaukulang permit. Hinikayat din ang lahat na makipagtulungan sa mga otoridad sa pangangalaga ng likas yaman ng Palawan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 6 na ng umaga mga kapuso. Kayo ho'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Balikan natin ang bayan po ng Rojas. Daming tapang tao dyan ha. Isang lalaki sugatan matapos pong saksakin ng kapatid nito dyan po sa bayan ng Rojas. Super Radio Police Report. Walang kapatid-kapatid. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan na Super Kenneth Calumbres sa detalye ng balita. Pasok! Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng sariling kapatid sa Purok Maligaya, Barangay Hulo, Bayan ng Rojas, Palawan. Ang biktima ay kinilala sa alias na Richard, 27 anyos, habang suspect naman ay kinilala sa alias na John, 29 anyos, mga residente sa lugar. Batay sa investigasyon ng PNP, nagiinuman namuno ang dalawa sa loob ng bahay ng kanilang ama nang magkaroon ng mainitang pagtatalo. Nagsimula umano ito ng hilingin ng live-in partner ng biktima na si alias Cristina na samahan siya magbanyo. Dito muna nakialam ang sospek at nagbitaw ng mapanuksong pahayag na ikinagalit ng biktima. Kalauna, ninarangan ng sospek ang babae sa pintuan at tinulak ang biktima dahil upang mauwi sa matinding pagtatalo ang magkapatid. Ilang sandali pa, dito na sinaksak umuna ng sospek ang biktima bago tumakas. Isinugod naman ito sa Rojas Medical Hospital para mabigyan ng kaukulang lunas habang patuloy naman ang tinutugis ng pulisya ang sospek na agad tumakas matapos ang insidente. Ako si Kenneth Calumbres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.